Personal na nagtungo ang Undersecretary ng Presidential Communications Office at Palas Press Officer na si Attorney Claire Castro sa National Bureau of Investigation upang i-report ang pagbabantang natanggap daw niya mula sa isang Facebook page. Ayon kay Attorney Claire, kailangan daw niyang gawa ng aksyon ang naging pagbabanta sa kanya mula sa isang Facebook page na may ngalang Luminous by Trixie Cruz Angeles and Ahmed Paglinawan noong January 2, 2026. Ngayon, actually pinaparecord ko lang po, pinire-report ko lang po yung naging Facebook post ng Luminous by Trixie Cruz Angeles and Ahmed Paglinawan regarding dun sa threats na nailagay nila. Ito yung address sa akin. Sinabi kasi nila na kapag nilaglag ka ng humans mo, appendix at coccyx mo lang ang walang latay, resulta ng mga pinagagawa mo. Dagdag pa ni Attorney Claire, kailangan daw niyang i-report sa naturang ahensya ang nangyari sa kanyang iyon upang mabigyan ng pansin ang umano'y mga taong nagpapalutang ng ganoong klaseng pagbabanta. Sinabi rin ni Attorney Claire na balak lang daw niyang i-report sa kinaukulan ang naturang pagbabanta at pag-iisipan daw muna niya kung magsasampa pa siya ng kaso dito. So I really have to report this matter because if something happens to me, at least na nakareport po yung mga taong nagpapalutang ng ganitong klase mga grave threats. Sa ngayon po kasi ang bala ko lang ay i-report. Kung magsasampa man ako ng kaso, pag-iisipan ko muna. Ba't kailangan ko lang kasing i-report ito para at least nga, kung may mangyari man sa akin, may mga tao silang pwede maimbestigahan. Ayon pa sa kanya, tila may takot pa rin daw siyang nararamdaman ngayon, kaya nararamdaman daw niyang kailangan niya ng lumapit sa naturang ahensya. Dagdag pa niya, personal lang daw niyang kilala ang nagngangalang Trixie Angeles, pero hindi raw niya alam kung sino si Ahmed Paglinawan na kasama sa pangalan ng naturang Facebook page na nagbanta sa kanya. At the time, of course natakot ka. Kasi hindi ko naman sanay sa death threats eh. Pero kasi sabihin na appendix mo lang ang walang latay, iba ang ibig sabihin nun. Meron itong pagbabanta sa iyong buhay. So yun yung naramdaman ko. At up to now, yun pa rin yung nararamdaman ko, kaya kailangan ko na mag-report. Personally, ang kakilala ko lang naman ay si Atty. Trixie Angeles. Pero yung a certain Ahmed, hindi ko siya kilala personally. At nagkataon lang, inaako naman yata nitong si Ahmed Paglinawan yung kanyang post, but it happens kasi na itong Facebook account ay sa kanila pareho nakapangalan. So, I really have to report on this. Nilinaw naman ni Attorney Claire na nagsimula raw iyon ng ginawa niya at kumalat online ang pagsasabi niyang tila kamukha raw ni Vice President Sara Duterte ang karakter na si Chucky. Kaya naman naglabas ng pahayag ang Facebook page na Luminous by Trixie Cruz Angeles and Ahmed Paglinawan ang umano'y pagre-report sa kanila ni Attorney Claire sa NBI. Nakasaad sa naturang pahayag na naintindihan naman daw ni Attorney Claire, bilang abogado, ang tunay na ibig sabihin ng grave threats. Tinawag din nilang attempt to suppress speech and expression ang naturang aksyon ni Attorney Claire laban sa umano'y mga kritiko ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos, Jr. Nakasaad din sa naturang pahayag na tila may chilling effect umano para sa kanilang nagpapairal ng kritisismo sa mga opisyal ng gobyerno ang ginawang iyon ni Attorney Claire. Anila, by making this report and publicizing it to the full extent that the resources of PCO can, she intends an unmistakable chilling effect on others who post their opinions and criticism of public officials in the exercise of their official functions on social media. No surprise there. She is the very reason why our Constitution protects free speech and expression. Sa kasunod na post sa Facebook page na Luminous by Trixie Cruz Angeles and Ahmed Paglinawan ay nakasaad doon na hindi raw sila naniniwalang natatakot si Attorney Claire dahil sa kanilang post. Sabi sa naturang post, I watched the video of her when she was just a young lawyer. No public executive office held, no armed government personnel about, and several police officers and private citizens opposite her. She was the image of magnificence. It was an instant crush. A lawyerly one, I must say. So, sorry, not buying it.